Diyos ko po, Aling Mirna, ano po nangyari sa inyo? Esteban, tulungan mo ako. Ang bangkilan! Ang bangkilan! Bumaba ka rito, hayop ka! At harapin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Gusto ko pa naman sanang paglinawan ka ng mas matagal, Esteban. Nakakalungkot na nalaman mo kagad ang aking sekreto. Mga kwento ni Apong Isaac. Magandang araw po sa inyo mga idol, mga kaapong. Ako po tumuli, ang inyong Apong Isaac. Isa na naman pong kapanapanabik at makapanindig balahibong kwento ang inyong mapapakinggan sa araw na to, na mula sa ating isang masugid na taga-subaybay. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at ang inyo pong like, comment at share ay talaga naman pong napakalaking tulong po para sa aking YouTube channel. Maraming salamat na po kagad sa inyo. Ito na po, umpisahan na po natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa inyong masusugid na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Sa buhay po natin, may mga pagkakataon po na pilit merong sisira sa ating katahimikan. Sa ganitong pagkakataon ay masusubok kung hanggang saan ang kaya nating gawin para protektahan ang ating sarili at mga mahalagang tao sa ating buhay. Bata pa lamang po ako ay sinanay na ako ng aking ama upang maging isang mahusay na antingero na nakikipaglaban po sa mga aswang. Isang tungkulin na matagal kong pinasana para protektahan ang mga tao laban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Esteban. At ito ang aking kwento. Lumaki at nagkaisip po ako sa isang baryo na madalas na sinasalakay ng mga aswang. Kaya nang tuluyan ng ipasa sa akin ng aking tatay ang tungkulin niya bilang antingero at tagapagtanggol ng aming baryo mula sa mga aswang, ay pinasan ko na ang bigat ng tungkulin na yon. Hindi ko na mabilang kung ilang aswang ang nakaharap at napatay ko. Hindi ko na rin alam kung ilang beses na akong muntik mamatay dahil sa aking ginagawa. Pero kahit palaging nasa bingit ako ng kamatayan, ay hindi ako nagdadalawang isip sa tuwing kailangan ng mga tao ang tulong ko. Makalipas ang ilang taong pakikipaglaban sa mga aswang, ay tuluyan ng naging payapa ang aming lugar. Marami ang nagsabi na kinatatakutan na salakayin ng mga aswang ang baryo namin dahil alam ng mga aswang na may isang antingerong manunugis ang haharap sa kanila. At ako yun. Mag-isa na lamang ako sa buhay. Pero meron akong nag-iisang kaibigan at yun ay si Alfred. Magkababata kami at siya ang naging saksi sa halos lahat ng pangyayari sa aking buhay. Isang gabi, nag-iinom kami ni Alfred sa labas ng aking bahay. Madalas ay yun ang ginagawa naming magkaibigan kapag parehas kaming walang trabaho sa taniman ng tubo ng aming kapitana. Alam mo pare, bakit hindi ka pa mag-asawa? 40 ka na, di ba? Dapat sa edad mong yan ay meron ka ng sariling pamilya. Siya wala pa akong makitang babaeng gusto kong makasama habang buhay eh. Alangan naman na humila na lang ako basta ng kung sino dyan, tapos pakakasalan ko. Saan ako makapagsabi ka ng ganyan sa akin eh? Parang meron ka ng asawa. Hanggang ngayon nga wala ka pa rin namang asawa eh. Muntik na akong magkaasawa nun, no? Kaya lang, sinulot ng iba. Pero ikaw pare,
ang natatandaan kong huling nobya mo ay nag-aaral pa tayo ng high school. Pagkatapos nun, aba, hindi ka na ulit nagkaroon ng syota. Hindi ba pagkatapos ko mag-aral ng high school, ay tinutukan ko ng pagsasanay para maging antingero at manunugis. Tapos nang namatay pa ang tatay ko, ay ako na ang sumalo sa tungkulin niya. Kaya naman nawalan na ako ng oras para sa sarili ko. At kahit ang pagkakaroon ng nobya, ay hindi na sumasagi sa isip ko. Kaya nga pare, ito na ang tamang panahon para maghanap ka naman na magiging asawa mo. Kasi wala nang aswang na umaatake rito Halos 1 taon ka ng pahinga sa pakikipaglaban at mukhang wala nang aswang ang mga angas na manggulo rito sa atin. Kasi alam na nila, napapatayin mo sila pare. Kaya kung ako sa'yo, samantalahin mo na ang pagkakataong to. Pero baka naman wala ka talagang balak na mag-asawa. Tama ba ako? Di naman pare. Gusto ko rin naman magkaroon ng asawa at anak. Pero naniniwala kasi ako na hindi yan hinahanap Husayan dumarating. Hayaan mong ang tadhana ang gumawa ng paraan para makilala mo ang taong makakasama mo habang buhay. Aba, kung ganyan ang gagawin mo, baka tumanda ka ng binata pare. Sa edad natin to, dapat nagmamadali na tayo. Mahihirapan na tayo magustuhan ng mga babae kapag uugod-ugod na tayo. Mabuti sana kung mayaman tayo. Hindi ba, may mga babaeng pumapatol kahit matanda na basta mayaman? Hindi naman lahat ng babae ganyan pare. May mga babae pa rin na hindi tumitingin sa estado sa buhay ng isang lalaki. Ang mahalaga sa kanila ay mabuti kang tao at kahit papano ay nakakapag-provide ka. Basta pare, ayoko magbadali pagdating sa pag-aasawa. Malakas ang pakiramdam ko na darating ang babaeng para sa akin sa tamang panahon. Ikaw ang bahala pare. Basta ako naghahanap na ako ng mapapangasawa ko. Kaya lang lahat ng nililigawan ko ay palaging hindi ako gusto. Busted ako sa lahat. Pare, tatanungin nga kita. At sana sabihin mo sa akin ang totoo Pare, pangit ba ako? Ano bang sagot ang gusto mo? Yung hindi totoo, yung masasaktan ka? Anak ka naman ng tokwa pare Sa sinabi mo parang sinagot mo na rin yung tanong ko Parang sinabi mong pangit talaga ako Kilala mo ko paring Alfred. Hindi ako sinungaling na tao. Dahil ayoko sa mga sinungaling. Pero pare, kahit hindi ka naman kagapuan, ay may magkakagusto pa rin naman sa'yo. Hindi mo pa nga lang siguro nakikilala ang babaeng yun. O kita mo? Ayaw mo pa diretsahin Talaga sinasabi mong pangit ako pare. Teka, ibahin na nga lang natin ang pinag-uusapan natin. Ayoko na ng ganyang-ganyang usapan at nasasaktan lang ako Ikaw naman pare Ikaw ang nagsimula ng ganitong usapan O sige na, maiba ko pare. Paano pala kung may umatake ulit na aswang dito sa atin? Kaya mo pa rin ba makipaglaban? Kahit matagal ka na nagpapahinga. Baka mamaya niyan pare kinalawang ka na. Palagi akong handa pare. Kahit ngayon, kung may darating na aswang dito, ay kaya ko siyang labanan. Pare, araw-araw pa rin ako nagsasanay. Kahit magaling ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang pare, ay nagsasanay ka pa rin? Oo naman pare. Hindi ako maaaring tumigil sa pagsasanay. Dahil tulad ng sinabi mo, baka kalawangin ako. Kaya dapat palagi akong handa. Dahil wala tayong ideya kung kailan darating ang panganib. Pero pare, naniniwala ako na kahit sinong aswang ay kayang-kaya mong talunin. Dahil dyan sa anting-anting mo. Sandali akong natigilan nang binanggit ni Alfred ang aking anting-anting na nakakwintas sa leeg ko. Hinawakan ko yun at dumaloy sa isip ko ang panahon na ipinamana sa akin yun ng aking tatay. Ayon sa kanya, ay ang unang nagmamay-ari ng anting-anting na yun ay ang aking lolo. Ibinigay daw yun kay lolo ng isang mahiwagang ermitanyo na tinulungan ito. Sinabi ng ermitanyo na ang anting-anting na yun ay nagbibigay ng lakas at tapang sa taong may suot nun, lalo na kapag nakikipaglaban ito sa mga aswang.
Oh, pare. Bakit bigla ka yata tumahimik dyan? May nasabi ba ako masama? Wala naman pare. Bigla ko lang kasing naalala ang tatay ko. Dahil nabanggit mo tong anting-anting ko eh. Hindi ba? Bago siya namatay pare, ay ipinamana niya sa akin to. At simula nun, ay unti-unti na akong nakilala bilang magaling na antingerong manunugis dito sa lugar natin. Pasensya ka na pare ah. Hindi ko naisip na malulungkot ka sa pagbanggit ko sa anting-anting mo. Ano ka ba? Ayos lang yun pare. Araw-araw naman ay naaalala ko talaga si tatay. Kasi siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kakayahan na maging tagapagtanggol ng mga tao dito sa baryo natin. Sa bagay, napakalaki talaga ng ambag ng tatay mo sa buhay mo pare. Sigurado ako na kung nasan man siya ngayon, ay sobrang saya nun at talagang ipinagmamalaki ka niya dahil isa ka ng kilala at mahusay na antingero. Sana nga pare. Pero sana buhay pa siya para personal niyang nakikita kung paano ko ginagamit ang mga itinuro niya sa akin. Ipinagpatuloy namin ni Alfred ang pag-iinom at tumigil na kami nang naubos namin ang isang bote ng lambanog. Inihatid ko si Alfred sa bahay niya dahil pasuray-suray na siyang maglakad. May isang beses kasi na umuwi siya ng lasing at kinabukasan ng umaga ay natagpuan siya ng mga tao na natutulog sa gilid ng kalsada. Pagkatapos kong ihatid si Alfred sa bahay niya, ay umalis na kagad ako ron. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi ko maiwasang mapangiti nang nakakita ko ng mangilan-ngilang mga tao na nasa labas ng kanilang bahay kahit 10 oras na ng gabi. May mga nagigitara habang kumakanta at meron ding mga nagkikwentuhan lang. Meron ding mga batang naglalaro ng patintero at taguan. Nung kasagsagan ng pagsalakay kasi ng mga aswang, ay wala ng tao na nasa labas pagpatak ng 6:00 ng gabi. Lahat ay nakakulong na sa kani-kanilang bahay dahil sa takot na mabiktima sila ng mga aswang. Napakasaya ko dahil namumuhay na kami ng normal at wala kong ibang hiling kundi manatili yung ganun habang buhay. Kinabukasan ay maaga akong nagising kahit wala akong trabaho sa taniman ng tubo. Nang huminto kasi ako sa pakikipaglaban sa mga aswang bilang antingero, ay tinulungan ako ng aming kapitan na magkaroon ng trabaho sa taniman niya ng tubo. Ako ang namamahala sa mga trabahador doon. Medyo masakit ang ulo ko na dulot ng pag-iinom namin ni Alfred nung nakaraang gabi, kaya nagtimpla ko ng kape. Dinala ko ang isang baso ng kape sa likod ng bahay. Doon kasi ako nagkakape habang nakatanaw sa napakagandang bundok sa malayo. Pagdating ko sa likod ng aking bahay, ay nabitiwan ko ang hawak kong baso dahil meron akong nakitang isang babae na nakahandusay. Wala siyang malay at puno ng sariwang sugat at dugo ang buong katawan niya. Nilapitan ko ang babae at hinawi ko ang buhok niya na nakatakip sa kanyang muka. Maingat kong tinapik ang kanyang pisngi. Nang hindi siya nagising, ay binuhat ko siya at dinala ko siya sa kilalang albularyo sa aming baryo na si Aling Mirna. Mahabagin langit! Sino ba babaeng yan, Esteban? Bakit siya sugatan? Hindi ko po siya kilala, Aling Mirna. Nakita ko lang po siya sa likod ng bahay ko. Pero mamaya na po kayo magtanong. Gamutin niyo na po muna siya. O sige. Higa mo siya dyan sa upuan. Ihahanda ko na ang mga gamit ko. Bilisan niyo po, Aling Mirna. Hindi nagtagala ay sinimulan ng linisin ni Aling Mirna ang sugat ng babae. Nilagyan niya rin yun ng gamot. Nilinisan na rin niya ang buong katawan ng babae, kaya kinailangan kong lumabas ng bahay. Maya-maya pa
ay lumabas na rin si Aling Mirna. Kumusta po siya? Napalitan ko na siya ng malinis na damit. Sa gayon, ay wala pa rin siyang malay. Kailangan po ba natin siyang dalhin sa ospital? Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Malakas naman ang pulso niya. At sigurado ko na maya-maya lang ay magigising na siya. Pero Esteban, hindi mo ba talaga kilala ang babaeng iyon? Hindi po talaga, Aling Mirna. Mukhang dayo po siya rito sa lugar natin. Tapos yung mga sugat po niya, malinaw na inatake siya ng aswang. Yan na nga rin ang napansin ko. Ibig bang sabihin, ay meron na namang aswang dito sa atin? Hindi po ako sigurado. Maaari kasi na sa ibang lugar siya inatake at nagkaroon lang siya ng pagkakataon para makatakas at dito siya napunta. Pero wag po kayo mag-alala dahil kung meron mang aswang dito sa baryo natin, ay palagi naman akong nakahandang makipaglaban sa kanila. Hindi naman ako nangangamba kung sakaling may aswang ulit dito sa atin. Dahil tiwala ako na kaya mo kaming protektahan at ipagtanggol. Abay, maraming beses mo nang napatunayan ang kakayahan mo sa aming lahat, Esteban. Pero ano na pala ang plano mo sa babaeng iyon? Hihintayin ko po siyang magising at saka ko siya tatanungin kung saan siya nakatira para maihatid ko siya pauwi sa kanila. Makikisuyo rin po sana ako sa inyo na baka pwedeng dito muna siya sa inyo. Puntahan niyo na lang po ako sa bahay ko kapag nagising na siya. Nako, hindi ko mababantayan ang babaeng yon. Pasensya ka na, Esteban. Alam mo naman na palagi akong umaalis dahil may mga nagpapagamot sa akin sa ibang lugar. Kung meron sana akong kasama rito sa bahay, ay meron pwedeng magbantay sa kanya. Kaya labag gaya mo ay mag-isa na lang ako sa buhay. Nagkataon din na paalis ako maya-maya konti dahil may magpapagamot sa akin sa kabilang baryo. Kung ganun po doon na lang muna siya sa bahay ko. Mabuti pa ka, Esteban. Ngunit paano ang trabaho mo ngayong araw? Wala po akong pasok ngayon, kaya mababantayan ko siya. Sabi niyo naman po, ay maaari na siya magising maya-maya. Kaya may tatanong ko na kagad sa kanya kung saan po siya nakatira para maiatid ko siya pauwi. Mabuti pa nga, ay ganyan na lamang ang gawin mo. Sige po, iuwi ko na po siya ulit sa bahay. Maraming salamat po sa inyo, Aling Mirna. Ito ho pala ang bayad ko sa paggamot niyo sa mga sugat ng babae. Nako, wag mo na akong bayaran, Esteban. Napakalaki ng naitulong mo sa aming lahat at para sa akin ay sapat ng kabayaran yon sa serbisyo ko sa iyo. Sige na po, tanggapin niyo na po ito. At hindi naman to kalakihan. Sinabi ng wag na. Bakit ba ang kulit mo, Esteban? Tanggapin niyo na ho ito, Aling Mirna. Alam kong hindi biro ang ginagawa niyo. At ang panggagamot niyo ang bumubuhay sa inyo. Sige. Hindi naman ako mananalo sa iyo. O siya, akin na gayan. Para madala mo na ulit ang babae sa bahay mo. At kung sakali man na magising siya at kailangan mo ng tulong ko, ipatawag mo lang kagad ako. Sige ho. Maraming salamat po ulit sa inyo. Maingat kong binuhat ang babae palabas ng bahay ni Aling Mirna. Naging marahan ako sa paglalakad dahil napakarami talaga niyang sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pagdating sa bahay, ay inihiga ko siya sa papag. Nag-init muna ako ng tubig sa kusina dahil kailangan ko ulit magkape. Naantala kasi ang pagkakape ko kanina nang makita ko yung babae. Habang nakasalang ang takuri, ay nilapitan ko yung babae at pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Masasabi ko na napakaganda at inosente ng kanyang mukha. Nakakaawa na nakaranas siya ng ganong klaseng pananakit mula sa aswang. Pero kahit paano ay nagpapasalamat ako na buhay siya. Napapitlag ako nang biglang pumasok sa bahay ko si Alfred at nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa babae.
Diyos ko pare, sinong babaeng yan? Anong ginawa mo sa kanya? Hoy, manahimik ka nga. Wala akong ginawa sa kanya. Alam ko yung nasa kokote mo. Anong wala? Eh bakit puro sugat siya? Tsaka sino ba yan? Hindi ko rin siya kilala. Kanina ay nakita ko siya sa likod ng bahay ko. Sugatan siya at walang malay. Kaya dinala ko siya kay Aling Mirna. Pagsabi ni Aling Mirna, ay walang malay ang babaeng ito. At mamaya raw, magigising din siya. Pero sigurado ako pare, na biktima siya ng aswang. Ang hindi ko lang alam pare, ay kung isa o maraming aswang ang umatake sa kanya. Ganun ba? Akala ko kasi ikaw may gawa sa kanya niyan eh. At kailan pa ako nanakit ng ibang tao, lalo na't babae. Pambihira ka talaga, oo. Sa bagay, aswang nga lang pala sinasaktan mo. Pero pare, maganda siya ha. Kahit wala siyang malay ay kitang-kita ang ganda niya. Hindi kaya pare, yan na ang mapapangasawa mo. Kaya kayo pinagtagpo. Anak ng putya, puro ka talaga kalokohan eh. Pag-aasawa ko pa rin na nasa bibig mo. Hindi ko na nga yan naiisip. At ang gusto kong mangyari ay magising na siya para malaman ko kung sino siya at kung saan ko siya ihatid. Eh ikaw, ano nga palang ginagawa mo rito? Ano kasi, hihingi sana ako ng asin sa'yo pare. Naubusan ako ng asin sa bahay eh. Yan, diyan ka magaling. O sige na, kumuha ka doon sa kusina tapos umalis ka na. Hello, bakit gusto mong umalis ka agad ako? Huwag mong sabihin na may binabala ka niya sa babaeng yan ha pare. Magunos dili ka. Baliw ka talaga no? Napakadumi ng isip mo. Wala akong masamang balak sa babaeng to. Ang iniisip ko lang, baka matakot siya kapag nakita ka niya. Wow! Grabe ka sa akin ha! Natatawang kumuha ng asin si Alfred sa kusina. Pagkatapos, ay umalis na siya. Nang maiwan ako kasama ang walang malay na babae, ay malaya ko na ulit siyang napagmasdan. Hindi nagtagal, ay napansin kong gumagalaw ang talukap ng mga mata niya at maging ang mga daliri sa kanyang mga kamay. Kumawala ang tila nahihirapang pag-ungol ng kanyang bibig. Medyo kinabahan ako dahil alam ko na nagigising na siya. Unti-unting bumukas ang mga mata niya at pagkakita niya sa akin ay malakas siyang sumigaw. Sumiksik siya sa gilid ng papag habang yakap ang sarili. Miss, sandali. Huminahon ka. Hindi kita sasaktan. Niniwala sa'yo! Miss, sandali lang. Hindi kita sasaktan. Maniwala ka. Nakita kita sa likod ng bahay ko. Wala kang malay kaya dinala kita sa isang manggagamot para maggamot ang mga sugat mo sa katawan. Tignan mo. At may gamot ang mga sugat mo sa katawan. Pinalitan ka na rin ng damit. May takot na tinignan ng babae ang mga sugat niya at nakita ko na naniwala siya sa mga sinabi ko dahil hindi na siya sumigaw. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin pero bakas pa rin sa mukha niya ang takot. Huwag ka munang masyadong gumalaw dahil sariwa pa ang mga sugat mo. Ako nga pala si Esteban. Ikaw, anong pangalan mo? Clara! Ako si Clara! Clara pala ang pangalan mo. Huwag kang mag-alala, miss. Dahil ligtas ka na. Teka, saan ka pala nakatira? Pwede kitang ihatid sa bahay niyo kung kaya mo na. Wala na akong bahay eh. Wala na akong pamilya. Kaya wala na akong uuwian. Ganun ba? O sige, saka na natin pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan. Pwede ka manatili dito sa bahay ko hanggat gusto mo. Ligtas ka rito. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Tubig. Gusto ko ng tubig. Teka, sadali lang. Ikukuha kita ng tubig. Nagmamadali akong kumuha ng tubig sa kusina. At saka ko yun ibinigay kay Clara.
Dire-diretsong ininom ng babae ang isang baso ng tubig. Nang kunin ko sa kanya ang baso, ay muli ko siyang kinausap. Clara, ayos lang ba sa'yo? Napag-usapan natin kung ano nangyari sa'yo? Ayoko. Hindi ko na kayang balikan pa ang nangyari sa akin. Ayoko nang maalala lahat ng yun. Naiintindihan kita. Pero makakatulong din sa'yo kung sasabihin mo yun sa akin. Kung hindi ka pa handa, irerespeto ko yun. O siya, sige, magpahinga ka muna. Kung may kailangan ka, ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Inilayo na ng babae ang tingin niya sa akin at tumingin siya sa labas ng bintana. Bagya siyang nanginginig, kaya ramdam ko ang takot na bumabalot sa kanya ng sandaling yon. Kaya kahit hindi siya magkwento, ay alam ko kung gaano kasakit ang ginawa sa kanya ng nilalang na nanakit sa kanya. Maya-maya pa ay nakatulog ng muli si Clara. Hinayaan ko lamang siya dahil alam kong kailangan niya ng mahabang pahinga. Nagtungo ako sa likod ng bahay para magsanay sa pakikipaglaban sa aswang gamit ang paborito kong itak. Hindi nagtagal ay nagulat ako nang narinig ko ang malakas na sigaw ni Clara. Dali-dali akong tumakbo at nagtataka kung bakit sumigaw ng ganun si Clara dahil alam ko na hindi umaatake ang mga aswang kapag may araw pa. Ganun pa man, mabilis akong tumakbo para saklolohan siya at muntik na akong matawa nang nakita ko ang tinutukoy ni Clara na aswang ay walang iba kundi si Alfred. Esteban, tulungan mo ko. May aswang! May aswang! Ano ba sinasabi ng babaeng to, pare? Bakit sinasabi niyang aswang ako? Clara, huminahon ka. Hindi aswang si Alfred. Kaibigan ko siya. Tignan mo siya. Tao siya at hindi siya aswang. Pasensya ka na. Tama ka, tao nga siya. Nagulat kasi ako nang paggising ko ay nasa may pintuan na siya. Akala ko isa siyang aswang dahil ngumiti siya sa akin nang napakalaki nang nakita niyang nagising ako. Pambirang yan. Napagkamalampang ang aswang. Nagiging friendly lang naman ako sa iyo eh. Kaya akong umiti. Napagkamalang patuloy ako. Clara, siyang matalik kong kaibigan na si Alfred. Mapagkakatiwalaan mo siya. Alfred, siya naman si Clara. Pasensya ka na kung napagkamalang kitang aswang, Alfred. Okay lang. Sanay na ako sa mga ganyang komento tungkol sa akin eh. Pero pare, nagising na pala siya. Nasabi na ba niya sa'yo kung ano nangyari sa kanya? Sa labas na lang tayo mag-usap, pare. Clara, dito ka lang ha. Lalabas lang kami ni Alfred. Diyan lang kami sa may harapan. Magkasama kaming lumabas ni Alfred. Nag-usap kami sa may harapan ng aking bahay at sinabihan ko si Alfred na huwag niyang lakasan ang boses niya para hindi kami marinig ni Clara. Bakit kailangan pa natin lumabas para mag-usap, pare? Hindi pa kasi handa si Clara na pag-usapan na nangyari sa kanya. Napakatinding takot kasi ang nararamdaman niya hanggang ngayon. Nakakaawa naman pala siya, pare. Sinabi mo pa. Pero sigurado ako, pare, na aswang ang mga nanakit sa kanya. Ibig sabihin, ay may aswang na naman dito sa atin, pare? Yan ang di ko pa alam. Pwede kasi na sa ibang lugar siya inatake ng aswang tapos napunta lang siya rito sa baryo natin. Malalaman din natin yan kapag naging handa na si Clara para pag-usapan kung ano ang nangyari sa kanya. Pero pare, ang ganda pala talaga ni Clara, no? Parang habang tinititigan ko siya, mas lalo siyang gumaganda. Para bang siya yung klase ng babae na mahinhin at hindi makabasag ng pinggan. Kung ano-ano na naman tumatakbo sa isip mo, ha? Ano masama sa sinabi kong maganda siya? Maganda naman talaga si Clara, pare, ah. Bakit? Di ka ba nagagandahan sa kanya? Nagagandahan, pero wala akong pakialam sa panlabas na itsura niya. Ang pinagtutuunan ko ng pansin ay kung paano ko siya matutulungan.
Lalo na't ang sabi niya ay wala siyang bahay at pamilya. Eh dito mo na lang siya patirahin sa bahay mo. Malay mo, magkahulugan kayo ng loob at maging mag-asawa kayo, di ba? Alam mo ikaw, napakadumi talaga ng utak mo. Anong masama kung magkagustuhan kayong dalawa? Ang sabi mo walang pamilya si Clara. Ibig sabihin ay wala siyang asawa at anak. Parehas kayong walang karelasyon. Kaya ayos lang na maging magkasintahan kayo at maging mag-asawa. Ikaw na rin na nagsabi pare na ang gusto mo ay tadhana ang gagawa ng paraan para makilala mo ang babaeng makakasama mo habang buhay. Aba pare, malay mo ito na yung paraan ng tadhana para makilala mong babaeng mapapangasawa mo. At si Clara na yun. Basta pare, hindi ko naiisip ang mga bagay na yan. Ang pinagtutuunan ko ng pansin ay kung paano ko pa matutulungan si Clara at ang muling pagbabantay sa ating baryo. Dahil may posibilidad pare na may aswang na naman dito. Kumibit balikat lang si Alfred na para bang hindi siya naniniwala na hindi ko magugustuhan si Clara at pagtulong lang ang pakay ko sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko pagsasamantalahan ang kahinaan ni Clara. Talagang gusto ko siyang tulungan at protektahan kung kinakailangan. Kinagabihan, habang naghahain ako ng hapunan, ay nasa may tabi ng bintana si Clara. Nakatingin siya sa malayo at tila malalim ang kanyang iniisip. Nang tawagin ko siya dahil kakain na kami, ay walang imik siyang umupo sa pagkainan. Nilagyan ko ng kanin at ulam ang plato niya. Bukas pala ay pupunta tayo sa albularya para matignan ulit ang mga sugat mo. Kumusta na pala ang pakiramdam mo ngayon? Medyo masakit pa ang mga sugat ko. Sariwa pa kasi ang mga yan. Tapos yung iba, malalim pa. Napakaswerte mo dahil sa kabila ng mga sugat na natamo mo, ay buhay ka pa. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Pasensya ka na rin kung pinag-isipan kita ng hindi maganda nung unang beses kitang nakita. Walang anuman yun. Tsaka naiintindihan kita kung bakit gano'n na naging reaksyon mo kanina. Kanina, habang magkausap kayo ni Alfred sa labas, ay narinig ko na magbabantay ka rito sa baryo nyo dahil baka merong aswang dito. Sino ka ba? Bakit gagawin mo ang ganung bagay? Oo nga pala, no? Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Isa akong antingero at manunugis na mga aswang dito sa lugar namin. Ano? Antingerong manunugis? Ano yun? Meron akong kaalaman sa paggamit ng anting-anting at ginagamit ko ang kaalamang yon sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Itong suot kong kwintas, ito ang pinakamalakas kong anting-anting laban sa mga aswang. Kung ganun, ay para ka palang bayani. Tumutulong ka sa mga tao at inililigtas mo ang buhay nila. Ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit mo ko tinutulungan dahil likas na pala talaga sa'yo ang pagtulong. Naman ako sa tatay ko ang ugaling yan. Kapag may nangangailangan ng tulong, ay hindi ko kayang pigilan ng sarili ko. Natulungan sila kahit may mga pagkakataon na napapahamak ako. Ngumiti si Clara sa akin at naramdaman ko na unti-unti ko nang nakukuha ang tiwala niya. Sigurado ako na hindi magtatagal ay magtitiwala na rin siyang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa kanya. Matapos naming kumain ni Clara, ay naghanda na ako para sa pagbabantay sa aming baryo. Nang nagpaalam ako kay Clara at ipaalam ko sa kanya ang gagawin ko, ay biglang bumakas ang takot sa kanyang mukha. Ano? Ibig mong sabihin ay iiwan mo ako rito na mag-isa? Wala akong kasama rito. Babalik din naman ako mamayang madaling araw. Basta ikandado mo lang ang pinto at mga bintana. Ligtas ka rito kahit mag-isa ka lang. At huwag mong bubuksan ang pinto hanggat hindi mo naririnig ang boses ko sa labas. Ayoko. Natatakot ako mag-isa. Parang awa mo na, Esteban. Huwag mo akong iiwan dito.
Kung gusto mo, sasama na lang ako sa'yo. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Dahil sariwa pa ang mga sugat mo. Hindi makakabuti sa'yo na mapagod. Wala akong pakialam. Ayoko mag-isa dito, natatakot ako. Magsasalita pa sana ako nang biglang lumapit sa akin si Clara at mahigpit niya akong niyakap. Parang awa mo na, Esteban. Huwag mo akong iiwang mag-isa dito, natatakot ako. Baka alam na nila na nandito ako. Papatayin nila ako. Sige. Hindi na muna ako aalis ngayong gabi. Babantayan kita rito. Maraming salamat, Esteban. Maraming salamat. Humiwalay na si Clara sa pagkakayakap sa akin. Ibinalik ko na ang itak sa kusina. Nang balikan ko siya, ay nakaupo na siya sa gilid ng papag habang kagat ang kanyang kuko. Bagyang nanginginig ang katawan niya. Tumabi ako sa kanya at marahan kong tinapik ang likod niya. Hindi mo kailangan matakot habang kasama mo ko, Clara. Nangangako ko sa'yo na poprotektahan kita mula sa mga kinatatakutan mo. Pero maaari mo na bang sabihin sa akin kung sino ang sinasabi mo na maaaring pumatay sa'yo? Bago ko sagutin ang tanong mo, gusto kong sabihin sa'yo na sa palagay ko ay dinala ko sa'yo ng tadhana dahil ikaw ang taong may kakayahan na tulungan ako sa problema ko dahil sa mga aswang na gustong pumatay sa akin. Sila ang dahilan ko bakit ako sugatan nang nakita mo ko. Kung ganun tama nga ang hinala ko, aswang nga ang may kagagawa na ng mga sugat mo. Nang nakita ko kasi ang mga sugat mo, ay nasabi ko kagad na mga aswang ang may gawa nun. Pero maswerte ka dahil nabuhay ka pa. Hindi talaga ako makapaniwala na mabubuhay pa ako. Mabuti na lang at nakatakas ako sa mga aswang na gusto akong ialay sa kanilang pinuno na si Gregorio. Ano ka mo? Iaalay ka nila? Bakit? Para mas lumakas si Gregorio. Kailangan nila ang dugo ng birheng kagaya ko para lumakas ang kanilang pinuno. Bigla na lang silang pumasok sa bahay namin at pinatay nila ang buong pamilya ko. Kinuha nila ako at dinala nila ako sa kampo nila at ginawa nila akong bihag. At nang sumapit na ang gabi kung kailan nila ako iaalay, tumakas ako. Hinabol nila ako pero ginawa ko ang lahat para labanan sila. Mas gugustuhin ko pong mamatay kesa maging isa akong kasangkapan para lumakas ang isang pinuno ng mga aswang. Ikinalulungkot ko na naranasan mo ang ganung bagay. Pero napakatapang mo para lumaban sa mga aswang kahit mag-isa ka lang. Isipin mo na may dahilan kung bakit ka nabuhay. Pero natatakot ako, Esteban. Nararamdaman ko na hinahanap nila ako at hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nahahanap. Alam ko na ibabalik nila ako sa kampo nila para ituloy ang pagiging alay ko sa kanilang pinuno. Wala kang dapat na ipag-alala habang nandito ka sa loob ng pamamahay ko. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Hindi ako papayag na muli kang makuha ng mga aswang na yun. Maraming salamat, Esteban. Napakaswerte ko dahil ikaw ang nakakita sa akin. Salamat din dahil nagtiwala ka sa akin. Nasabihin sa akin kung ano ang nangyari sa iyo. Importante kasing malaman ko yon para alam ko kung paano kita matutulungan ng tama. Pasensya ka na kung hindi ko kagad sinabi to sa'yo. Naiintindihan naman kita, Clara. Mahirap talagang balikan ng ganong pangyayari sa buhay ng isang tao. Basta, Clara, nangangako ko sa'yo na poprotektahan kita. Kumawala ang luha sa mga mata ni Clara at sa pangalawang pagkakataon ay niyakap niya ako ng maigpit. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa akin. Gumanti rin ako ng yakap kay Clara at ipinaramdam ko sa kanya na wala siyang dapat ikabahala habang nasa tabi niya ako. Nang gabing yun, ay sa papag natulog si Clara habang ako naman ay sa mahabang upuan na nasa sala. Kinaumagaan, matapos naming mag-almusal,
ay agad ko siyang dinala kay Aling Mirna. Nilinisan ni Aling Mirna ang mga sugat ni Clara at nilagyan ulit yun ng gamot. Huwag ka munang kumilos na gusto, Clara. Mas makakabuti rin na matuto si Esteban na linisan at lagyan ng gamot na mga sugat mo. May mga pagkakataon kasi na wala ako rito sa bahay ko, kaya hindi palagi ay maaasikaso kita. Nakita ko naman po ang ginawa mo, Aling Mirna. Sa palagay ko, kaya ko nang linisan at lagyan ng gamot ang mga sugat ni Clara. Oo nga po pala. Pwede po ba akong makahingi ng kahit ilang pirasong damit para kay Clara? Kasi wala po siyang ibang masusuot, kundi ang damit na suot niya ngayon. Walang problema. May ilan pa akong damit na nakatago na hindi ko na nagagamit. Ibibigay ko na lamang ang mga yon kay Clara. Maraming salamat po, Aling Mirna. Oo nga pala, Esteban. Nakarating na ba sa'yo ang usap-usapan ngayon dito sa baryo natin? Hindi pa po. Ano po bang pinag-uusapan nila? Narinig ko kasi na pinag-uusapan ng mga tao kanina na kagabi raw ay may nakita silang grupo ng mga aswang na naglalakad. May nasaktan po ba? Base sa narinig ko ay wala naman. Mukhang totoo yon. Dahil kung merong sinaktan yung mga aswang kagabi, ay siguradong may magpupunta sa akin para magpagamot. Mabuti naman kung ganun. Sapat na sa akin na walang sinaktan ng mga aswang na narito sa baryo nating kagabi. Pero Esteban, mukhang babalik ka na ulit sa pakikipaglaban. Tama po kayo, Aling Mirna. Pero palagi naman po kong handa sa mga ganyang pangyayari. Oo nga po pala, uuwi na po kami ni Clara. Sandali lang. At ilalagay ko sa plastic ang mga damit na ibibigay ko kay Clara. Agad na kumuha ng plastic si Aling Mirna at inilagay niya roon ang mga luma niyang damit. Bago kami umalis ni Clara, ay nagpasalamat pa kami sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, ay napansin ko ang katahimikan ni Clara na para bang may malalim siyang iniisip. May hinala ako na ang pananahimik niyang yon ay dahil sa mga aswang na nasa aming baryo nung nakaraang gabi. Pagdating sa bahay, ay tahimik na naupo si Clara. Sandali nga. Bakit ang tahimik mo kanina pa? Pwede ko bang malaman ang dahilan? Yung mga aswang na sinabi ni Aling Mirna, may hinala ako na sila mga aswang na naghahanap sa akin. Yan din ang kutob ko, Clara. At kung sila ngayon, ay totoong hinala mo na hinahanap ka nila. Esteban, ayoko maging dahilan ng kaguluhan dito sa lugar niyo. Mas makakabuti siguro kung aalis na lang ako rito bago pa may mapahamak. Kung aalis ka rito, saan ka naman pupunta? Hindi ko alam, Esteban. Bahala na. Basta mas makakabuti kung wala ako rito. Dahil hindi titigil ang mga aswang na yun hanggang sa mahanap at mahuli nila ako. Natatakot ako na baka may mga taong masasaktan lang dahil sa mga aswang na yun. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay poprotektahan kita. At kaya kong gawin yun habang pinoprotektahan ko ang aming baryo. Kung aalis ka rito, sa tingin mo ba, merong magpoprotekta sa'yo? Kapag nahuli ka ng mga aswang na yun, ay baka yun nang maging kamatayan mo. Sinabi mo na ayaw mo magamit para mas maging malakas ang pinuno ng mga aswang na si Gregorio. Kaya gawin mo ang lahat para hindi yun mangyari. Pero natatakot ako na may mga madamay, Esteban. Ayoko may mga buhay na mawawala lang dahil nandito ako sa lugar na to. Magtiwala ka sa akin, Clara. Kaya kitang protektahan at ang baryo namin. Mas ligtas ka kung nandito ka kasama ko. Kung sakali na umatake rito si Gregorio at ang mga alagad niya, ayokong bahalang humarap sa kanila. Hindi na bago sa akin na makipaglaban sa maraming aswang, kahit mag-isa lang ako. Labis akong naawa kay Clara. Nang tuluyan na siyang napaiyak, doon ko nakita ang kabutihan sa kanyang puso at ang pagiging hindi niya makasarili dahil handa siyang mapahamak para sa kaligtasan ng mas nakararami. Maya-maya pa ay nagtungo ako sa taniman ng tubo para magtrabaho.
Pumayag na si Clara na manatili sa bahay ko at nagawa ko siyang iwanan dahil umaga. Sigurado kasi kami na walang aswang ang aatake sa kanya ng ganung oras. Pagdating sa taniman ng tubo ay agad akong nagtrabaho. Siniguro ko na maayos na nagtatrabaho ang lahat ng trabahador doon. Habang nakatayo ako sa unahan ng taniman, ay lumapit sa akin si Alfred na may dalang panggapas ng tubo. Pare, kumusta na pala si Clara? Dinala ko ulit siya kanina kay Aling Mirna. Kagabi, ay sinabi na niya sa akin ang nangyari sa kanya. Dinukot pala siya ng mga aswang para gawing alay sa pinuno ng mga aswang. Nakatakas siya at nasugatan siya ng mga halimaw na yun. Grabe pala talaga ang pinagdaanan ni Clara, no? Nakakaawa naman siya. Pero alam mo ba, ang usap-usapan na may mga aswang na nakita rito sa ating kagabi. Nasabi na nga yan ni Aling Mirna sa akin kanina. At ang hinala ko, ayun na mga aswang na naghahanap kay Clara. Diyos ko, nakakatakot naman pala ang mga aswang na yun kasi alam kagad nila kung nasan lugar nagpunta si Clara. Kaya nga malakas talaga ang pang-amoy nila. Oo nga pala pare, huwag mong sasabihin sa kahit na kanino na hinahanap ng mga aswang na yun si Clara ha. Bakit naman? Baka kasi pag inita ng mga tao si Clara at paalisin nila, nakakaawa naman yung tao kasi wala na nga siyang ibang mapupuntahan eh. Saka sa palagay ko, ay mas ligtas siya kung kasama ko siya. Kasi mayroong magpoprotekta sa kanya. Sa bagay, tama ka naman dyan sa sinabi mo. Posible nga mangyari yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin ang mga yan sa kahit na sino. Salamat pare. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Nang mag-isa na ako, ay doon ko napagtanto na yun ang unang beses na meron akong poprotektahang isang tao. Noon kasi, ay buong baryo namin ang pinoprotektahan ko. Ngunit tiwala ako sa sarili kong kakayahan na kaya kong protektahan si Clara mula sa mga aswang na gusto siyang ialay sa pinuno ng mga ito. Pagsapit ng gabi, ay naghanda ako para lumabas. Kailangan ko kasing magbantay sa aming baryo, lalo na't sigurado nang may mga aswang ulit doon. Bago ako umalis, ay kinausap ko muna si Clara. Clara, pasensya ka na pero kailangan ko talaga lumabas ngayong gabi para magbantay. Kailangan talaga kitang iwanan dito na mag-isa. Ayos lang. Ngayon ay naiintindihan ko na kailangan mo talagang gawin yan. Salamat kung ganun. Pero huwag ka mag-alala, Clara. Dahil ligtas ka talaga rito sa bahay ko. Basta't huwag kang lalabas. Gagawin ko ang lahat para maubos ang mga aswang na naghahanap sa'yo. Para hindi mo na kailangan matakot at magtago. Maraming salamat, Esteban. Salamat. Dahil kahit hindi mo ako kilala, ay buong puso mo akong tinutulungan. Hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon kung hindi ikaw ang nakakita sa akin. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. At kahit hindi tayo magkakilala, ay kailangan pa rin kitang tulungan. Dahil kailangan mo ang tulong ko. O paano, aalis na ako? Matulog ka na ha? Mag-iingat ka, Esteban. Hihintayin na lang kita. Matapos yun, ay umalis na ako at nagsimula na akong maglakad-lakad paikot sa aming baryo. Kahit sa gubat ay nagtungo ako para masigurong walang mga aswang ang nagtatago roon. Habang nagbabantay ay hindi ko maiwasang isipin si Clara, lalo na't mag-isa siya sa bahay. Kahit sinabi niya na okay lang na mag-isa siya roon, ay alam ko na natatakot pa rin siya. Mabilis na lumipas ang mga oras at pagsapit ng 4:00 ng madaling araw ay umuwi na ako. Nang kumatok ako sa bahay, ay pinagbuksan ako ni Clara. Natuwa siya dahil ligtas akong nakauwi at sinabi ko sa kanya na mukhang walang aswang ang nasa baryo namin ng gabing yon. Pagsapit ng umaga, habang bumibili ako ng tinapay sa panaderya,
ay nalaman ko sa mga taong naroon na may pinatay ang aswang nung nakaraang gabi. Isang aswang daw ang pumasok sa bahay ng isang matandang lalaki at nagawa nung patayin ang kaawa-awang matanda. Pag-uwi ko sa bahay, ay nakatulala akong umupo. Nakatingin ako sa kawalan nang lumapit sa akin si Clara. Nakapag-init na pala ako ng tubig. Pwede na tayong kumain. Teka, bakit nakatulala ka, Esteban? May problema ba? May pinatay pala ng aswang kagabi. Hindi ko alam kung bakit kahit nagbantay ako, ay hindi ko nagawang iligtas yung inatake ng aswang. Hindi ba meron kang anting-anting? Hindi mo ba nararamdaman kapag merong aswang sa paligid mo? Walang ganyang kakayahan ng anting-anting ko. Nagbibigay lamang ito ng kakaibang lakas at bilis sa akin. Pero bukod sa mga yun ay wala na. Sa tagal ko nang nakikipaglaban sa mga aswang, ay ngayon lang to nangyari na may namatay dito dahil sa mga aswang. Pakiramdam ko ay binigo ko ang mga taong umaasa sa akin. Wala kang kasalanan sa nangyari. Para sa akin ay ginawa mo pa rin ng maayos ang tungkulin mo. Nagkataon lang siguro na iba gumalaw ang mga aswang na yon kumpara sa mga aswang na nakaharap mo na dati. Siguro ay hindi ko dapat maliitin ang mga aswang na naghahanap sa iyo, Clara. Kailangan ay masusayan ko ang pagbabantay ko. Lalo na ngayong may isa na silang naging biktima. Kailangan kong gawin ang lahat para hindi na madagdagan pa ang biktima nila. Simula noon ay mas pinaigting ko na ang pagbabantay sa aming baryo tuwing gabi. At sa loob ng 1 linggong lumipas ay isa pang tao ang pinatay ng aswang. Kalunos-lunos ang sinapit niya. Nakabalandra ang walang buhay niyang katawan sa gitna ng kalsada. Wakwak ang tiyan niya at wala na ang kanyang mga lamang loob. Habang nakatingin ako sa bangkay ng lalaking biktima ng aswang, ay nagalit ako. Hindi lang sa mga aswang, kundi pati na sa aking sarili. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko na nagagawa ng maayos ang tungkulin ko. Naglakad na ako pauwi sa aking bahay. Sa paglalakad ko, ay narinig ko ang pagtawag ni Aling Mirna mula sa aking likuran. Huminto ako para hintayin siya. Dalawa na pala ang naging biktima ng mga aswang. Natatakot na ako, Esteban. Baka masundan pa ng mas marami ang mapapatay ng mga aswang dito sa atin. Yan nga rin po ang iniisip ko, Aling Mirna. Pero gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para matapos na ang panggugulo at pagpatay ng mga aswang na yon. Hindi ako papayag na magtatagal ang takot ng mga tao rito sa atin. Naniniwala naman ako sa iyo, Esteban. Pero hindi kaya oras na para meron kang makatulong sa tungkulin mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka dapat ay oras na para maghanap ka ng tao sasanayin mo para tulungan kang makipaglaban sa mga aswang. Kung may makakasama ka sa pakikipaglaban, ay baka mas magiging madali ang pagpasan mo sa tungkulin mo bilang isang antingero at manunugis ng aswang dito sa atin. Wala naman po akong nakikita na pwedeng maging kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kailangan mo maghanap ng pwedeng maging kagaya mo. Kahit yung tao na pwede kang tulungan, yung sasanayin mo na magkaroon ng kahit kaunting kaalaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Natatakot na kasi talaga ako sa mga pwedeng mangyari sa mga darating panggabi. At huwag mo sanang iisipin na iniisip kong mahina ka kaya kailangan mo na makakatulong. Naisip ko ang paraan na yon para mas maging madali para sa iyo ang lahat. Wala po akong iniisip na ganyan. Alam ko po na ang kapakanan lang natin ang inaalala nyo. Sige po, pag-iisipan ko po ang suwestyon nyo yan. At kapag nakakita po ako ng taong pwede kong sanayin, ay sasanayin ko po kagad siya. Matapos yun, ay nagpaalam na sa akin si Aling Mirna. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. At pag-uwi ko sa bahay, ay agad akong sinalubong ng nag-aalalang si Clara. Esteban, totoo bang may pinatay na naman ng aswang?
Oo, Clara. At nakita ko mismo ang katawan ng biktima. Nakakaawa siya. Nakakalungkot din na sa tagal ko lang nakikipaglaban sa mga aswang, ay ngayon lang nangyari na may dalawa nang naging biktima sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ko na tuloy alam kung meron ba akong ginagawang mali at nangyayari ang mga ito. Esteban, para sa akin wala kang ginagawang mali. Nakikita ko na gabi-gabi kang nagbabantay. Isinasakripisyo mo ang buhay mo para lamang masigurong kaligtasan naming lahat. Para sa akin ay sapat na yun at hindi mo dapat isipin na nagkukulang ka. Ewan ko ba, Clara? Sa tingin ko ay kailangan ko nang sundin ang sinabi sa akin ni Aling Mirna. Bakit, Esteban? Ano ba ang sinabi sa inyo, Aling Mirna? Baka raw panahon na upang maghanap ako ng kahit isang tao na sasanayin ko upang makatulong ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sino naman ang taong yun? Hindi ko pa nga alam. Pero sigurado ako na makikilala ko rin siya. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Clara, ay biglang dumating si Alfred na may dalang isang mangkok ng minudo para sa amin ni Clara. Ipinagmalaki pa niya na siya mismo ang nagluto noon. Napatulala ako kay Alfred dahil naisip ko na maaaring siya ang taong pwede kong makatulong sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hoy pare, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Huwag mong sabihin na may gusto ka na sa akin ha. Hoy pare, hindi tayo talo ha. Puro ka talaga kalokohan kahit kailan eh. Meron kasi akong itatanong sa'yo, pare. Gusto mo bang sanayin kita sa pakikipaglaban sa mga aswang? Ako? Aba, bakit naman ako? Saka bakit ko gagawin yan? Anong meron? Mangyaring kailangan ko kasi na makakatulong sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lalo na ngayon, nagdalawa na ang naging biktima ng mga aswang, pare. Kailangan ko na ng makakatulong. Pare, hindi naman ako sanay makipaglaban sa mga aswang eh. Kaya nga sasanahin kita, di ba? Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko na bago kita isabak sa pakikipaglaban, ay alam mo na mga dapat mong malaman. Ngunit dito sa pilitan, pare ha, walang problema kung tatanggi ka sa akin. Pare, pwede bang pag-isipan ko muna yan? Walang problema, pare. Pero sana, bilis-bilisan mo ang pag-iisip mo. Para kung sakaling ayaw mo, ay makahanap kagad ako ng ibang tao na pwede kong sanayin. Matapos kong sabihin yon, ay isang mahabang katahimikan ang namagitan sa aming tatlo. Sa totoo lang, hindi ko akalain na aabot ako sa ganong sitwasyon na kailangan ko nang humingi ng tulong ng iba. Kung ako sana ang masusunod, ay ayokong may ibang makikipaglaban sa mga aswang dahil ayoko silang mapahamak. Ngunit iba na ang sitwasyon sa aming baryo. Hindi na biro na may dalawa nang nagbuwis ng buhay, kaya dapat gawin ko ang lahat para hindi na yon masundan pa. Kinagabihan ay muli akong lumabas upang magbantay sa aming baryo. Sinabi ko sa aking sarili na sa sandaling makaharap ko ang mga aswang, ay uubusin ko kagad sila upang wala na silang maging biktima. Pagdating ko sa plaza, ay naramdaman ko ang kakaibang presensya hanggang sa may 3 aswang ang lumabas sa kadiliman at tila nagulat sila nang nakita ako. Mga diablong buwang kayo. Sa wakas, nagpakita rin kayo sa akin. Alam kong marami pa kayong kasama. Nasaan sila? Galit na umangil ang mga aswang. Ngunit imbis na umatake sila, ay bigla silang tumakbo papalayo. Hinabol ko sila at nang naabutan ko ang isang aswang, ay tinaga ko siya sa likod. Padapa siyang natumba at nang akmang sasaksakin ko siya, ay bumalik ang 2 aswang. Malakas akong itinulak ng isa habang ang isa naman ay biglang lumitaw sa likuran ko at kinalmot ako sa likod. Tiniis ko ang sakit at hindi ako nagpakita ng kahinaan hanggang sa biglang dumating si Alfred na may dala ring itak.
Mga walang hiya kayong aswang kayo! Ang lalakas ng loob yung manggulo rito ha! Kami ng kaibigan ko! Ang harapin nyo! Mabilis na tumakbo ang 3 aswang. Palayo hanggang sa tuluyan na silang nawala sa aming paningin. Mga takot naman pala mga aswang na yun eh. Tignan mo pare, tumakbo sila. Mga nabahagang buntot. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ayaw mo makipaglaban sa mga aswang? May sinabi ba akong ganun? Ang sabi ko, pag-iisipan ko muna. Nakapag-isip-isip na ako at naisip ko na kailangan kitang tulungan pare. Tsaka alam ko naman na hindi mo ko aalokin ng ganitong bagay kung hindi mo nakikita ang kaya ko. Tsaka syempre pare, partners tayo, di ba? Napakasaya ko pare sa desisyon mong yan. Maraming salamat sa'yo. Wala yun. Sino pa ba magtutulungan kundi tayong dalawa magkaibigan at magkamuka? Pero sandali, may sugat ka sa likod pare. Mukhang malalim ah. Dinalmot kasi ako nung isang aswang kanina eh. Ang mabuti pa ay dali na muna kita kay Aling Mirna para magamot ka. Kaya ba maglakad o gusto mong pasanin na lang kita? Ano ba't tingin mo sa akin, baldado? Kaya ko pang maglakad at hindi mo ko kailangan buhatin. Tsaka yung sinabi mo kanina magkamukha tayo. Hoy, malayo, hindi tayo magkamukha. Tara na nga. Magkasama kaming nagtungo ni Alfred sa bahay ni Aling Mirna. Isang katok lang ay pinagbuksan niya na kami kagad at ginamot na ang sugat ko sa likod. Pagkatapos ay saka kami nag-usap. Nagpakita na po sa amin yung mga aswang, Aling Mirna. Pero sigurado ko na hindi lang sila ang aswang na narito. Mas marami pa sila. At mukhang malakas sila para magawa kanilang sugatan. Tama po kayo, Aling Mirna. Isa pa, masyado ko ho silang minaliit. Mabuti nga po't biglang dumating si Alfred para tulungan ako. Ano ka ma? Abay, totoo ba yon, Alfred? Oo naman po. Bakit parang sa tono ng pagsasalita niyo eh? Parang ayaw niyo pang maniwala eh. Si Alfred po ang taong makakatulong ko ngayon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga ba? Hindi ko akalain na si Alfred ang pipiliin mo na makakatulong mo. Pero may tiwala naman ako sa iyo, Esteban. Sana nga ay maubos niyo ng magkaibigan ang mga aswang na bumibiktima ng mga tao dito sa ating baryo. Magdilang anghel ka po sana. Pero alam nyo, meron po akong ipinagtataka sa mga aswang kanina. Parang wala silang planong makipaglaban. Pagkakita nila sa akin, sinubukan pa nilang tumakas. Anong walang plano makipaglaban? Ayan nga, sinugatan ka pa nung isa. Hindi pare, iba yung pakiramdam ko kanina. Parang napilitan lang siyang saktan ako para ipagtanggol ang sarili niya. Ewan ko Sa tagal ko nang nakikipaglaban sa mga aswang, ay kanina lang ako nakaengkwentro ng ganong klaseng mga aswang. Ano ba ang dahilan kung bakit ganon ang kanilang kinilos? Ay mga aswang pa rin sila, Esteban. Kalaban pa rin natin sila at 2 tao na ang pinatay nila. Kaya nararapat lamang na patayin nyo rin sila para muling bumalik ang katahimikan dito sa ating lugar. Nangako ako kay Aling Mirna na gagawin namin ni Alfred ang lahat para maubos muli ang mga aswang sa aming baryo. Matapos niya akong gamutin, ay inihatid na ako ni Alfred sa bahay. Pagpasok ko sa aking bahay, ay agad akong sinalubong ni Clara. Niyakap niya ako at hindi sinasadyang nahawakan niya ang sugat sa likod ko. Nang dumaing ako sa sakit, ay nagtatakang napatingin sa akin si Clara. Ano nangyari? May sugat ka ba? Oo, Clara, sa likod. Nagawa kong sugatan ng isa sa mga aswang na nakaharap ko kanina. Kumusta ka? Malalim ba ang sugat mo? Malalim. Pero galing na ako kanina kay Aling Mirna at ginamot na niya ang sugat ko. Patawarin mo ko, Esteban. Bakit ka naman humihingi ng tawad sa akin? Dahil kasalanan ko to. Kung wala ako rito, ay hindi kayo aatakihin ng mga aswang na naghahanap sa akin.
hindi ka sana nasugatan ngayon. Esteban, baka kailangan ko na talagang umalis dito. Baka yun lamang ang sagot para matapos na ang kaguluhan dito sa baryo nyo. Napag-usapan na natin yan, di ba, Clara? Nagkasundo na tayong hindi mo kailangang umalis dito. At isa pa, hindi naman porke nagawa kong masugatan ng mga aswang kanina, ay hindi ko na sila kaya. Kaya ko sila. Lalo na ngayong magiging katulong ko na si Alfred sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit na, Esteban, nakukonsensya pa rin ako eh. Malinaw kasi na ako nagdala ng kaguluhan dito sa baryo nyo. Naniniwala ako na may dahilan ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. At may dahilan kung bakit ka nandito. At maaaring ang dahilan na yon ay para matapos na ang kasamaan ni Gregorio at ng mga alagad niyang aswang. Kaya walang rason para umalis ka, Clara. Dito ka lang. At nangangako ko sa'yo na poprotektahan kita ng buong buhay ko. Makikita mo hindi magtatagal ay magiging maayos na muli ang buhay nating lahat. Magiging tahimik na ang baryong ito. Maging ang mga karatig na baryo. Ewan ko, Esteban. Pero natatakot talaga ako. At mas lalo ako natatakot na baka may iba pang mga tao ang madamay. Pinakalma ko si Clara sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Umiyak siya ng umiyak at hinayaan ko siyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng trabaho namin ni Alfred sa taniman ng tubo, ay dumiretso kami sa bahay ko. Doon ay sinimulan ko ang pagsasanay kay Alfred upang matutunan niya ang tamang pakikipaglaban sa mga aswang. Nakita ko ang kaseryosohan kay Alfred. Kahit madalas ay mapagbiro siya, ay naramdaman ko na alam niya na hindi na pwedeng gawing biro ang nangyayari sa aming baryo. Matamang nakinig si Alfred sa mga sinabi at itinuro ko sa kanya. At sa maikling oras ng aming pagsasanay, ay napansin ko na kaya talaga niyang makipaglaban sa mga aswang at malaki ang magagawa niyang tulong para sa akin. Sa gitna ng pagsasanay namin ni Alfred, ay lumapit bigla si Clara. May dala siyang merienda para sa amin. Tama na muna yan. Magpahinga na muna kayo. Kanina pa kayo nagsasanay dyan eh. Kumain muna kayo nitong pritong saging na niluto ko. Uy, salamat Clara. Tamang-tama. Kanina pa ako nagugutom eh. Ito kasing si Esteban eh. Masyado ako pinapagod eh. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Saka hindi ba dapat nagpapahinga ka, Clara? Medyo gumagaling na mga sugat ko, Esteban. Isa pa, ito lang kasi ang alam kong may tutulong ko sa inyo. Kaya sana, hayaan mo na lang ako na gawin to. Oo nga naman pare. Hayaan mo na si Clara sa gusto niyang gawin. Saka ang sarap ng niluto mo ha. Pwede ka na mag-asawa ha. Mag-asawa? Nako, sino naman magkakagusto sa kagaya ko? Tignan mo nga, at ang dami kong sugat. Sigurado ako na kapag tuluyan ang gumaling ang mga ito, ay magmamarka ang mga to sa balat ko. Kahit na punuin ka pa ng peklat, maganda ka pa rin. Tapos, ang bait-bait mo pa. Eto tatanungin kita Clara. Wala ka ba nakikita rito sa baryo namin na lalaking nakikita mo na gusto mong makasama hanggang kamatayan? Wala pa eh. Isa pa, wala naman dyan ang atensyon ko. Sa palagay ko, ay hindi ito ang tamang panahon para maghanap ako ng lalaking mamahalin ko. O sige na, iiwan ko muna kayo rito para makakain na kayo ng maayos. Ramdam ko na hindi naging komportable si Clara sa tanong na yun ni Alfred. Kaya naman, iniwanan niya na kami. Nang kami na lang ni Alfred ang naroon, ay binatukan ko siya. Aray ko naman! Bakit mo ako binatukan? Ang sakit nun ah! Dapat lang yan sa'yo. Aba, kung ano-ano kasing tinatanong mo rin sa tao eh. Bigla tuloy umalis, na ilang tuloy. Uy, malungkot siya na umalis si Clara. Halatang halata ka na pare. May gusto ka na nga kay Clara. Manahimik ka nga. At baka marinig ka pa niya. Maganda nga marinig niya para malaman niya na gusto mo siya.
Alam mo pare, hindi malabo magkagusto rin sa'yo si Clara. Kasi bayani ang tingin niya sa'yo. Ikaw talaga kahit kailan. Napakarumi mo talaga mag-isip. Hindi ko tinutulungan si Clara para magkagusto siya sa akin. At bakit mo ba pinangungunahan ang nararamdaman ko? Oo, maganda at mabait si Clara. Pero kaibigan lamang ang tingin ko sa kanya. Tinutulungan ko siya dahil kailangan niya ang tulong ko. Tsaka tigilan mo na nga ang pagsabi-sabi ng mga ganyang bagay. Baka kapag nakarating niya kay Clara kung ano pang isipin niya. Baka isipin niya na kaya ko siya tinutulungan dahil meron akong hinihinging kapalit sa kanya. Okay, sabi mo Pero pustahan tayo. Magkakagustuhan din kayo ni Clara. Magkano gusto mong ipusta? Sige nga. Puro ka talaga kalokohan Tapusin mo na nga lang yung pagkain mo para makapagsanay na ulit tayo. Tumahimik na si Alfred habang ako ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Kung ako kasi ang tatanungin, ay hindi naman talaga mahirap mahalin si Clara. Hindi dahil sa maganda siya, kundi dahil alam kong mabuti ang kanyang kalooban. Ngunit hindi ko alam kung bakit hindi ako nakakaramdam na gusto kong maging nobya si Clara sa kabila ng magagandang katangian na meron siya. Alam ko kasi sa sarili ko na bukal sa loob ko ang pagtulong ko sa kanya at wala akong ibang intensyon bukod doon. Sa mga sumunod na gabi ay dalawa na kami ni Alfred na nagbabantay sa aming baryo. May mga pagkakataon na wala kaming aswang na nakakalaban, ngunit may isang beses na may grupo ng mga aswang kaming nakaharap. Nagtulong kami ng kaibigan kong si Alfred sa pagpatay sa mga aswang. 3 aswang ang aming napatay, ngunit mas marami pa rin ang nakatakas. Matapos ang pakikipaglaban namin, ay tumambay muna kami sa labas ng aking bahay habang pinagmamasdan namin ang unti-unting paglitaw ng araw sa silangan. Grabe pare. Hindi ko akalain na darating ang araw na makikipaglaban din ako sa mga aswang kagaya mo. Ang sarap pala sa pakiramdam na makatulong ako sa'yo. At kahit papano, sa pagprotekta sa baryo natin. Pakiramdam ko, at tingero na rin ako, para na rin akong bayani. Ano ba sinasabi mong kahit papano? Antingero ka na talaga. Napakalaki na itutulong mo pare. Pero bihirang taong kagaya mo, na kahit wala kang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay mas piniling lumaban para sa kapakanan ng nakararami. Hindi naman ako magkakaroon ng lakas ng loob kundi mo ako sinasanay Pero pare, wala ka ba napansin sa mga aswang na nakalaban natin kanina? Bakit parang hindi naman sila nakikipaglaban? Bakit parang pinoprotektahan lang nila ang sarili nila? Yan nga rin na napansin ko kanina pare. Pero gaya ng sinabi ni Aling Mirna, ay mga aswang pa rin sila at kailangan natin silang patayin, lalo na 2 buhay na ang kanilang kinuha. Baka nga yung ganong klase ng pakikipaglaban nila sa atin ay isang taktika. Baka sinusukat muna nila kung gaano tayo kalakas bago sila tuluyang lumaban o umatake. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Alfred, ay lumabas si Clara sa bahay at halatang kagigising lang niya. Nakabalik na pala kayong dalawa. Kumusta ang pagbabantay nyo? Ayos naman. 3 aswang ang napatay namin ni Esteban. Talaga? Mabuti naman kung gano'n. At isa sa 3 aswang na yon ay mag-isang pinatay ni Alfred nang hindi ko siya tinutulungan. Pasensya ka na nga pala, Clara. Mukhang nagising ka sa lakas ng boses namin ni Alfred dito sa labas. Ayos lang. Malapit na rin naman mag-ubagay. Pero totoo ba yun, Alfred? Isang aswang ang napatay mo nang ikaw lang? Oo. Ginamit ko lang naman yung mga itinuro sa akin ni Esteban Magaling talagang magturo at magsanay itong kaibigan kong to Alam mo, Clara, kung naghahanap ka ng lalaking magiging nobyo, huwag ka nang tumingin sa kung saan-saan. Andyan naman si Esteban Hindi ko naman na siguro kailangang isa-isain ang maganda niyang katangian kasi ikaw na makapagsasabi ng mga yun.
Alam mo, Alfred, sigurado ako na antok at pagod ka na. Kasi kung ano-ano nang lumalabas sa bibig mo eh. Mas mabuti pang umuwi ka na at magpahinga. Mamaya gigising pa tayo ng maaga kasi may trabaho pa tayo sa taniman ng tubo. Sus! Oo na, uwi na ako. Nang nakaalis na si Alfred, ay pumasok na kami ni Clara sa aking bahay. Nahihiya ko siyang kinausap tungkol sa sinabi ni Alfred kanina. Clara, yung sinabi kanina ni Alfred, huwag mo sanang seryosohin yun. Alam mo namang palabiro ang isang yun eh. Huwag kang mag-alala, Esteban. Alam ko naman na nagbibiro lang si Alfred. Pero, hindi rin naman imposible na magkagusto ako sa'yo. Napakaraming katangian mo ang hinahanap ng isang babaeng kagaya ko sa isang lalaki. Naku, pasensya ka na. Hindi ko sinasabi na may gusto ako sa'yo, ha? Baka kasi kung anong isipin mo, ang gusto kong sabihin ay sigurado ako na maraming babae ang paniguradong may gusto sa'yo. Kasi napakabuti mong tao, Esteban. Naiintindihan ko ang mga sinabi mo. Oo nga pala, matutulog na muna ako. Kung mag-aalmusal ka, ay huwag mo na akong gisingin. Kailangan ko kasi magpahinga kahit papano eh. Matapos kong itabi ang aking itak, ay humiga na ako sa papag, habang si Clara naman ay lumabas para magwalis-walis sa bakuran. Hindi nagtagal ay nakatulog na ako nang dahil sa matinding pagod at antok. Nang magising ako, ay mabilis akong naligo at nag-almusal. Pagdating ko sa taniman ng tubo, ay marami ang lumapit sa amin ni Alfred para magpasalamat at magpahayag ng kanilang paghanga dahil sa mga aswang na napatay namin nung nakaraang gabi. Natuwa ako dahil naramdaman ko ang tiwala ng mga tao sa amin ni Alfred. Lalo na kay Alfred na alam ko na hindi magtatagal ay makikilala na rin bilang isang matapang at mahusay na antingero at manunugis. Pagsapit ng tanghali ay magkasama kaming nagtungo ni Alfred sa mayabong na puno ng mangga sa tabi ng tubuhan. Doon kami palaging kumakain dahil presko doon. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam na may mga taong nagpapasalamat sa mabuting ginawa mo, no? Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung bakit tumagal kang antingerong manunugis kahit wala ka naman nakukuhang pera. Yung pasasalamat ng mga tao sa'yo ay sapat ng kabayaran para sa pagpapakabayani mo. Mabuti't ikaw na mismo nakadiskubre ng dahilan ko kung bakit patuloy ako nakikipaglaban sa mga aswang, pare. Pero alam mo ba, mas masaya ako para sa'yo, pare. Nakikita na kasi ng mga tao ang kaya mong gawin. Basta pare, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. At darating ang panahon na makikilala ka rin bilang panibagong bayani sa ating baryo. Ewan ko, pare. Parang hindi ko pangarap na makilala eh. Okay na ako siguro sa ligtas lang ang mga tao dito sa baryo natin. Tama yan, pare. Pero hindi mo pa rin mapipigilan na makilala ka kung talagang may mabuti kang ginagawa. Naputol ang pag-uusap namin ni Alfred nang biglang dumating si Aling Mirna. Naisip ko na meron siyang importanteng sasabihin para puntahan niya pa kami roon ng ganung oras. Aling Mirna, ano po ginagawa niyo dito? Huwag niyo po sabihin na nagtatrabaho ka na rin po dito sa taniman ng tubo ni Kapitan. Puro ka talaga kalokohan. Sa tingin mo ba, ay kaya ko pa mga gawain dito sa edad kong ito? Dago ka kaya kita. Nandito ako dahil meron akong importanteng sasabihin sa inyong dalawa. Aling Mirna, ano po ba sasabihin niyo sa amin? Kagabi ay pinanood ko ang pakikipaglaban niyo sa mga aswang. Nakita ko na may mga aswang na nakatakas at palihim ko silang sinundan. Gusto ko kasing alamin kung nasaan ang kanilang kuta. Hindi niyo na po sana ginawa yun, Aling Mirna. Dahil delikado po ang ginawa niyo. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Bigo man akong malaman kung nasaan ang kanilang kuta, ay isang bagay naman ang aking nalaman.
nakita ko na pinatay ng isang bangkilan ang mga aswang na tumakas. Para maniwala kayo, ay magtungo kayo roon sa gubat. Doon malapit sa may sapa at nandun ang bangkay ng mga aswang. Bangkilan? Anong bangkilan? Ang bangkilan, pare, ay isang babaeng aswang na itinuturing na mataas na uri ng aswang. Malakas siya kung ikukumpara sa ibang aswang at madalas ay kalaban siya ng mga kapwa niya aswang. Kung ganun, kaya pinatay ng bangkilan na yun ang mga tumakas na aswang ay dahil kakampi natin siya, ganun ba? Duda ko sa sinabi mo na yan, Alfred. Kailanman ay hindi magiging kakampi ng mga tao ang isang bangkilan. May kutob ako na maging ang bangkilan na yon ay kalaban natin gaya ng iba pang mga aswang na umaatake ngayon dito sa ating baryo. Mas lalo natin dapat paigtingin ang ating pagbabantay, Alfred. Hindi birong kalaban ng isang bangkilan dahil masyado siyang malakas. Kung sakali, ay ito ang unang beses na may makakaharap akong ganung uri ng aswang. Aling Mirna, salamat po sa impormasyong sinabi niyo dahil mas makakapaghanda kami ni Alfred. Walang anuman, Esteban. Palagi kong ipinagdadasal ang kaligtasan at tagumpay niyong dalawa. Matapos yun, ay umalis na si Aling Mirna. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Sa tagal ko nang nakikipaglaban sa mga aswang, ay noon lamang ako nakaramdam ng takot. Wala kasi akong ideya kung sapat ba ang puwersa namin ni Alfred para talunin ang isang malakas na aswang na kagaya ng bangkilan. Simula noon ay mas naging tutok kami ni Alfred sa aming ginagawang pagsasanay. Nakita ko na mas naging masigasig at seryoso si Alfred sa aming ginagawa. Alam kong alam niya na hindi biro ang laban na maaari naming kaharapin dahil sa bangkilan. Isang hapon, matapos ang nakakapagod na pagsasanay, ay mag-isa kong umupo at nagpahinga sa likod ng bahay. Maya-maya pa ay lumapit si Clara at inabutan niya ako ng isang baso ng tubig. Napansin ko na parang mas puspusan ang pagsasanay niyo ni Alfred ngayon. Dati kasi 1 oras lamang kayo nagsasanay. Pero ngayon, lumalagpas na kayo ng 1 oras. Kailangan kasi namin gawin yon. Dahil hindi lang ang aswang na naghahanap sa'yo ang narito sa ating baryo. Meron din ditong isang bangkilan. Isa yung malakas na uri ng aswang, Clara. At wala akong ideya kung kaya ko ba siya kapag nagkaharap kami. Hindi ko alam kung ano ang bangkilan. Pero para magsanay kayo ni Alfred ng mas mahabang oras, ay masasabi ko na malakas nga talaga ang aswang na yun. Pero paano mo nalaman na mayroong bangkilan dito? Sinabi sa amin ni Aling Mirna, siya mismo nakakita sa bangkilan na pumatay sa mga aswang na nakalaban namin ni Alfred nung isang gabi. Sinundan niya kasi yung mga tumakas na aswang, tapos nakita niya ang pangyayaring yun. Napakatapang pala ni Aling Mirna. Hindi ba delikado yung ginawa niya? Yan nga rin ang sinabi ko sa kanya eh. Pero kilala ko si Aling Mirna. Alam kong sa ngayon ay gumagawa na siya ng paraan para maging madali ang pagtalo namin ni Alfred sa mga aswang. At lalong-lalo na doon sa bangkilan. Nakakatuwa naman pala siya kung ganun. Hindi lang pala siya nakakatulong sa panggagamot, kundi maging sa pakikipaglaban mo rin sa mga aswang. Matapos yun, ay bumalik na si Clara sa loob ng bahay. Ako naman ay tumayo na rin at nagsimulang magluto ng aming hapunan. Kinagabihan, gaya ng nakasanayan, ay muli kaming nagbantay ni Alfred sa baryo. Habang naglalakad kami, ay nakita namin si Aling Mirna na tumatakbo palapit sa amin. Puno ng sugat at dugo ang katawan niya. Nagmamadali kaming lumapit sa kanya at napahawak si Aling Mirna sa mga balikat ko. Diyos ko po, Aling Mirna, ano po nangyari sa inyo? Esteban, tulungan mo ako. Ang bangkilan!
Hindi din nagawang tapusin ni Aling Mirna ang kanyang sasabihin dahil nawalan siya ng malay. Luminga ako sa paligid at nakita ko sa malayo ang bangkilan. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Ibinuka niya ang malaki niyang pakpak at lumipad siya papunta sa gubat. Alfred, ikaw na munang bahala kay Aling Mirna. Humingi ka ng tulong sa mga tao para madala siya sa ospital. Madali ka! Bakit? Anong gagawin mo? Nakita ko yung bangkilan na pumunta sa gubat. Susundan ko siya. Sige pare, basta mag-iingat ka ha. Ibinigay ko si Aling Mirna kay Alfred at saka ko tumakbo papunta sa gubat. Hinanap ko roon ang bangkilan. Tinalasan ko ang aking pakiramdam upang makita ko siya. Hanggang sa isang malakas na hangin ang humampas sa akin. At nang tumingala ako, ay nakita ko na paikot-ikot na lumilipad ang bangkilan sa itaas. Bumaba ka rito, hayop ka! At harapin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Nagpakawala ng matinis na huni ang bangkilan at saka siya mabilis na lumipad palayo. Agad siyang nawala sa paningin ko at alam ko na sa pagkakataong yun ay hindi ko na siya maaaring sundan pa. Bigo akong lumabas ng gubat at naglakad ako pauwi sa bahay. Pagdating ko roon ay sinalubong ako ni Clara na nag-aalala. Nakita ko na nagkakagulo mga tao sa labas kanina. Buhat ni Alfred si Aling Mirna. Sugatan siya, Esteban. Ano ba nangyari? Inatake ng bangkilan si Aling Mirna. At sa tingin ko, ay hindi maganda ang lagay niya. Ibig mo ba't sabihin ay mamamatay na siya? Hindi ko alam. Pero wag naman sana. Sana'y makaligtas pa siya. Kaya dapat ay maging maingat na tayong lahat. Mukhang kahit nasa loob tayo ng bahay, ay kaya tayong atakihin ng bangkilan na yun. Biglang tumahimik si Clara at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sigurado ko na hindi lamang si Clara ang nakakaramdam ng takot, kundi maging ang lahat ng mga tao sa aming baryo. Kaya nangako ako sa aking sarili na sisikapin ko na matapos kagad ang problema namin sa mga aswang sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa taniman ng tubo, ay nalungkot ako dahil napansin ko ang takot sa muka ng mga tao. Sigurado ko na alam na nila ang tungkol sa bangkilan dahil sa nangyari kay Aling Mirna. Sa paglalakad ko ay nakasalubong ko si Alfred. Suot pa rin niya ang kanyang damit kagabi at meron yung natuyong dugo ni Aling Mirna. Sabi ko na nga ba at nandito ka lang. Si Aling Mirna pare, kumusta na siya? Okay na siya pare. Mabuti na lang at nadala agad siya sa ospital. Dahil kung hindi, baka wala na siya ngayon pare. Nagpapagaling na siya sa mga sugat niya. Pero may sinabi sa akin si Aling Mirna pare. Alam ko na magugulat ka. Ano ba sinabi niya pare? Si Clara pare. Si Clara. Siya ang bangkilan. Ano ka mo? Teka. Sigurado ka ba niya sa sinasabi mo? Eh yun ang sinabi sa akin ni Aling Mirna pare nang magkamalay siya sa ospital. Ang sabi niya, pinuntahan siya ni Clara kagabi at sinabi ni Clara sa kanya na tumigil na siya sa pagtulong sa atin sa pag-iisip ng paraan kung paano mapapatay ang mga aswang. Nang tumanggi si Aling Mirna, ay naging bangkilan daw si Clara at doon na siya nito inatake. Pare, kilala mo si Aling Mirna pare. Hindi siya sinungaling na tao. Sigurado ako pare na nagsasabi siya ng totoo. Kung ganun, niloko tayong lahat ni Clara. Malamang, sugatan siya ng nakita ko dahil pinagtulungan siya ng mga aswang na kalaban niya. Tama ka pare. At mukhang nagpapalakas lamang siya. Kaya siya nananatili sa bahay mo. Saka yung mga kwento niya tungkol sa buhay niya, malamang imbento lamang ang mga yun para kaawaan natin siya. Hindi ko siya mapapatawad. Ayoko pa naman sa lahat.
ay ang taong sinungaling. Pero pare, huminaw ka muna. Dapat ay pag-isipan natin kung ano ang susunod nating gagawin. Mas makakabuti na wag na muna nating ipaalam kay Clara na alam na natin kung sino talaga siya. Ganito ang gawin mo, pare. Habang hindi pa natin alam ang gagawin natin, ay magpanggap ka munang hindi mo alam na bangkilan si Clara. Tapos, sabihin mo na sinabi ko sa'yo na hindi pa rin nagigising si Aling Mirna hanggang ngayon at kritikal ang lagay niya. Hawak kasi ni Aling Mirna ang sikreto ni Clara, pare. Kaya siguradong mainit si Aling Mirna sa mata ni Clara. Sinang-ayunan ko ang sinabi na yon ng kaibigan kong si Alfred. Naisip ko na tama siya, na mas makakabuti para sa aming lahat na hindi muna malaman ni Clara na alam na namin na isa siyang bangkilan. Kahit galit na galit ako sa panlilin lang niya, ay naisip ko na mas maganda kung pag-isipan muna namin kung ano ang aming sunod na magiging hakbang. Pag-uwi ko sa bahay, ay umakto ako ng normal. Naging maayos ang pakikipag-usap ko kay Clara. Kahit sa loob ko, ay gusto ko na siyang pasnangin. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, ay sinundo na ako ni Alfred. Doon ay sinabi ni Alfred kay Clara na kritikal nga ang lagay ni Aling Mirna at hindi pa rin ito nagigising kahit hindi naman yun totoo. Nakita ko ang kasiyahan sa mga mata ni Clara. Nang lumabas kami ni Alfred ng bahay, ay huminto ako sa paglalakad. Makalipas ang ilang minuto. Pare, hindi ko na kayang patagalin pa na merong naninirahang bangkilan dito sa baryo natin. Kailangan na natin pasdangin si Clara ngayong gabi. Pero wala pa tayong matinong plano, pare. Isa pa. Baka hindi natin siya kayanin. Ito na nga ang plano natin. Papatayin natin siya ngayong gabi. Pero ang gusto ko, mahuli muna natin siya sakto. Sigurado ako, pare, naaalis siya para mambiktima. Kaya bumalik tayo sa bahay ko. Kung yan ang gusto mong gawin, pare, susunod na lang ako sa'yo. Nagmamadali kaming bumalik sa bahay at nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman. Mula roon ay nakita naming lumabas sa bahay si Clara. Luminga siya sa paligid na tila sinisiguro na walang makakakita sa kanya. Nagmamadaling nagpunta si Clara sa likod ng bahay at sinundan namin siya roon. Kitang-kita talaga namin ni Alfred ang pagbabagong anyo ni Clara. Mula sa pagiging magandang babae, ay naging isa siyang bangkilan na may kahindik-hindik na itsura at malaking pakpak. Naramdaman ng bangkilan ang presensya namin, kaya agad siyang humarap sa amin ni Alfred. Tapos na ang pagpapanggap at pandilin lang mo, Clara. Sisiguraduhin ko na pagsisisiyan mo ang panluloko mo sa kaming lahat. Gusto ko pa naman sanang paglaruan ka ng mas matagal, Esteban. Nakakalungkot na nalaman mo kagad ang aking sekreto. Ang totoo niyan ay ginamit lang kita para mas maging mabilis ang pagbawi ko sa aking lakas. Nanatili ako sa bahay mo dahil alam kong kaya mo akong protektahan mula sa mga aswang na nais kong patayin. Di ba tama ako, pare? At malamang, hindi rin totoo na iaalay siya ng pinuno ng mga aswang. Sinungaling ang hayop na bangkila na yan. Tama ang sinabi mo, Alfred. At dahil nabawi ko ng dati kong lakas, panahon na para patayin ko kayong dalawa. Matinis na sumigaw ang bangkilan. Lumipad siya ng napakataas at pagkatapos ay mabilis siyang bumulusok papunta sa amin ni Alfred. Malakas kong itinulak palayo si Alfred at ako ang mag-isang sumalubong sa bangkilan. Nagsampong ang talim ng itak ko at ang matutulis na kuko ng bangkilan. Matagal nagtama ang mga mata namin hanggang sa tumayo si Alfred para atakin ng bangkilan mula sa likod.
Pero naramdaman ng bangkilan ang presensya niya, kaya malakas na hinampas si Alfred ng pakpak ng bangkilan. Halos lumipad si Alfred at nang bumagsak siya sa lupa, ay makailang beses pa siyang gumulong. Binawi ko ang aking itak. Tatagain ko sana ang bangkilan, pero nagawa niyang makaiwas at bumaon ang mga kuko niya sa aking braso. Nagpalutang-lutang sa ere ang bangkilan habang malakas na tumatawa. Hindi mo kaya ang aking ikas, Esteban. Kahit ikaw pa ang pinakamalakas ng tingero at manunuges, hindi mo ako magkagawang pasligid. Napakahayop mo talaga, Clara! Gusto mo bang malaman kung ano pa ang kayupan na ginawa ko? Kulang naman ang pumatay sa 2 tao na iniisip niyong biktima ng ibang aswang. Sandaling mapatay kita, ay isusunod ko na ang lahat ng tao rito. Muling umatake sa akin ng bangkilan. Ginawa ko ang lahat para maiwasan ang mga pag-atake niya. Pero sadyang mas mabilis siyang kumilos kaysa sa akin, kaya ilang beses niya akong nasugatan. Nang makabawi ng lakas si Alfred, ay tinulungan niya na rin ako sa pakikipaglaban. Ngunit maging siya ay nagawa rin sugatan ng bangkilan, hanggang sa parehas na kaming nakahiga ni Alfred sa lupa. Kapwa kami duguan at sugatan. Tumayo ang bangkilan sa aming harapan at nanlilisik ang mga matang tinignan niya ako. Akmang magsasalita pa sana siya, pero mabilis na lumitaw ang napakaraming aswang sa kung saan-saan. Inakala ko nakatapusan na namin ni Alfred, ngunit laking gulat namin nang hinawakan ng mga aswang ang braso, binti at pakpak ng bangkilan. Hinagat ng mga aswang ang bangkilan sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bitiwan niyo ako, mga inotel! Pakawalan niyo ako! Pare, ano nangyayari? Hindi ako sigurado, pare. Pero sa palagay ko, kalaban din ng mga aswang na yan ng bangkilan. Sinamantala ko ang pagkakataon na hindi na makagalaw ang bangkilan nang dahil sa mga aswang na pumipigil sa kanya. Kahit nangihina ako sa dami ng mga sugat ko, ay pilit pa rin akong tumayo. Lumapit ako sa bangkilan at nang nakita niya ako sa kanyang harapan, ay nanlaki ang mga mata niya nang dahil sa takot. Walang pagdadalawang isip na itinarak ko ang aking itak sa tapat ng puso ng bangkilan. Ipinagdiinan ko pa yon dahil sa labis kong galit. Nang hugutin ko ang itak, ay nagliyab ang bangkilan at bumagsak siya sa lupa. Mabilis na nilamon ng apoy ang bangkilan hanggang sa halos maging abo na siya. Mabilis na umalis ang mga aswang, ngunit isang mas matangkad at mas malaking aswang ang lumapit sa akin. Wala kang dapat na ikabahala dahil hindi mo ako kalaban. Ako si Gregorio. Ako ang pinuno ng mabubuting aswang na matagal lang tinutugis ang bangkila na yan na iyong pinatay. Kung ganun, ikaw pala si Gregorio na sinasabi ni Clara. Ang sabi niya ay iaalay niyo raw siya para mas maging malakas ka. Kung ano man ang mga sinabi sa'yo ng bangkilan na nagpakilala sa pangalan si Clara, ay huwag mong paniwalaan dahil ang lahat ng yun ay kasinungalingan. Ngunit maraming salamat dahil ikaw ang naging daan para magwakas na ang kanyang kasamaan. Walang anuman yung Gregorio. At masaya akong malaman na may mga kagaya niyo palang mga aswang na lumalaban sa mga masasamang aswang. Marami kaming mabubuting mga aswang. At dahil alam mo na ngayon na hindi lahat ng aswang ay banta sa buhay ng mga tao, sana ay maging responsable kang tagapagtanggol. Bago mo sana patayin ang isang aswang, ay alamin mo muna kung karapat-dapat ba siyang mabura sa mundong ito. Muli, maraming salamat sa iyo,
kaibigang Antingero. Mabilis na nawala sa aking harapan ang pinuno ng mga aswang. Lumapit sa akin si Alfred at sabay naming tinignan ang katawan ng bangkilan na patuloy na nilalamon ng apoy. Ang tindi ng mga nangyari ngayong gabi, pare. Ang akala ko talaga katapusan na natin. Buti na lang, dumating yung mga aswang, pare. Yan din ang iniisip ko kanina, pare. Akala ko'y mamamatay na tayong dalawa. Pero ang importante ngayon ay patay na ang bangkilan. At salamat kina Gregorio at sa mga alagad niya. Dahil kung di dahil sa kanila, ay hindi tayo magtatagumpay na paslangin si Clara. Matapos ang lahat ng pangyayari sa gabing yun, ay muling bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay naming lahat. Makalipas ang ilang linggo, ay ligtas nang nakalabas ng ospital si Aling Mirna at sinalubong namin siya ng magandang balita na patay na ang bangkilan. Ipinagpatuloy ko ang pagsasanay kay Alfred sa pakikipaglaban sa mga aswang at palagi ko na siyang kasama sa bawat laban bilang isang antingero at manunugis ng mga aswang. Mas naging maingat na ako sa mga taong nakikilala ko at hindi na ako basta-basta nagtitiwala. Naging malaking aral din sa akin ang nangyari na hindi lahat ng may magandang muka ay mabuti ang intensyon at mas pinatibay ko ang aking pangako na habang nabubuhay ako ay mananatili akong tagapagtanggol ng aming baryo laban sa kahit na anong uri ng masasamang aswang bilang isang antingero at manunugis ng mga masasamang nilalang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa huli, mapagtatanto natin na ang pagtulong ay hindi kailanman naging mali. Ito ay isang dalisay na hangarin na nagmumula sa pusong marunong magmahal at makiramay. Tunay ngang may kakaibang ligaya sa pagtatanggol sa mga nangangailangan, lalo na kung ikaw ay tinitingala bilang sandigan o bayani. Kahit hindi mo naman yun hinahangad at ang tanging layunin mo lamang ay mag-abot ng tulong at magligtas ng kapwa. Subalit, kasabay ng kabutihang ito ay ang katotohanang hindi lahat ng tinutulungan natin ay may malinis na puso. May ilan na nagtatago sa likod ng mabubuting salita, maaamong muka at kaaya-ayang anyo. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting lilitaw ang kanilang tunay na layunin. Mga layuning maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Ngunit sa kabila ng ganitong mga karanasan, hindi dapat mawala ang ating pananalig sa kabutihan at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na patuloy na gumagabay at magbabantay sa atin sa bawat hakbang. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang bawat intensyon ng puso, maging ito man ay tapat o mapanlinlang. At sa mga sandaling tayo ay nalalagay sa panganib o nalilinlang ng maling tao, siya ay gumagawa ng paraan upang tayo ay iligtas. Kung minsan, sa paraang hindi natin inaasahan, may mga pagkakataon na ang inaakala nating kalaban o kaaway ay siya pa palang magiging instrumento ng ating kaligtasan. At ang mga tao na pinagkakatiwalaan natin ay sila pang magdudulot ng pagsubok. Kaya nga't isang paalala ang sinasabi sa Biblia,
huwag kayong magtiwala sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Yan ang sinabi sa 1:7:24. Ipinapakita nito na hindi sapat ang panlabas na anyo upang masukat ang tunay na pagkatao ng isang tao, kundi sa kanyang mga gawa at tunay na hangarin. Sa kabila ng lahat ng ito, huwag nating hayaang mapuno ng takot o pagdududa ang ating puso. Sa halip, gawin natin tong aral upang maging mas mapanuri, ngunit patuloy pa rin maawain. Sapagkat ang tunay na kabutihan ay hindi nawawala kahit pa ito'y nasusubok. Patuloy tayong tumulong, ngunit samahan din natin ito ng karunungan at pananalig sa Diyos. At higit sa lahat, tandaan natin ang pinakamahalagang susi sa lahat ng bagay, ang pag-una sa Panginoon sa ating buhay, sapagkat gaya ng kanyang pangako. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Yun ang sabi sa Mateo 6:33. Sa ating panghuling mensahe, kung uunahin natin ang Diyos sa bawat desisyon, sa bawat pagtulong at sa bawat pakikipagkapwa, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang magiging liwanag natin sa dilim, gabay sa gitna ng kalituan, at sandigan sa oras ng panganib. At sa huli, mauunawaan natin na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng ating natulungan, kundi sa katapatan ng ating puso at sa pananalig na ang Diyos ang siyang kumikilos sa likod ng lahat. Dahil kapag siya ang ating inuna, ang lahat ng ating ninanais na makabubuti ay kusang darating sa tamang panahon, ayon sa kanyang banal na kalooban. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa huli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.